us his Son, who yielded his life in atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Magandang umaga muli sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Fe Marcos Jacinto, yung ating pong arawang daily devotion. At ngayon po ay ating pong pagbubulay-bulayan ang ating teksto sa umagang ito na matatagpuan sa Mark 13 verse 1 to 2. Na ganito ang kanyang sinasabi. Nang palabas na si Jesus sa templo ay sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad, "Guro, tignan po ninyo, kay lalaki ng mga gusali at mga batong ginamit dito." Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ang naglalakihang gusaling iyan. Wala yang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho." Tayo manalangin. Panginoon, pangunahan mo po kami sa umagang ito sa aming pagbubulay-bulayan na iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat mga anak mong makikinig sa umagang ito sa aming pag-uusapan na may patungkol ito, Panginoon, ng aming buhay paghahanda sa pagdating ng aming Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, ito ang aming dalangin. Amen. Kung titignan natin yung konteksto ng ating binasa ngayon, mga kapatid, ay yun yung tinatawag na pagwasak ng templo ng Jerusalem ay isang pangyayari na nangyari ng after 70 AD. Doon sa salita ng ating Panginoon at kanyang sinagot, ano nga ba ang ibig sabihin ng kanyang sinagot nang sinabing, "Wala yang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho." Una sa lahat, sa pagtukoy ng ating Panginoon o ni Jesus, ang pagkawasak ng templo ng Jerusalem ay totoong nawarak, totoong nangyari. Pangalawa, ay ang pagkawala ng mga bagay na physical ng sinabi ng Diyos o ni Jesus. Ang mga bagay na physical ay mawawala. Ngunit, ang mga bagay na spiritual ay mananatili. Pangatlo o panghuli na konsepto ng tekstong ito o konteksto ng ating pinagbubulay-bulayan ngayon nung sinabi ng ating Panginoong Hesus ng kanyang pagbabalik ay magiging isang pangyayari na magpapalapit sa lahat ng maraming bagay. Ibig sabihin, mga kapatid, ang ating pong debosyon sa umagang ito ay may kaugnayan sa ating mga buhay. Buhay ng paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Alam natin na ang pagbabalik ni Hesus ay isang pangyayari na hindi dapat ipagpawalang bahala. Dahil tayo ay maghahanda at magkakaroon ng pagtitiwala sa Kanya mismo. Sapagkat malinaw ang isang pagpapala o pagpapaalala ni Jesus nang sinabi niya, "Mag-ingat kayo, huwag mag-alala." Sa pamamagitan ng paghahanda at pagtitiwala, maaari tayong magkaroon ng pagkakaisa sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Dito, mga kapatid, pinapaalala ni Jesus ang kanyang pagbabalik na dapat magkaroon tayo ng mas malalim na pagtitiwala sa kanyang pagbabalik. At ano nga ba ang dapat nating gawin o koneksyon yung sinabi ng ating Panginoon o sagot ng ating Panginoon nang sinabi niya, ang lahat ng iyan ay mawawala, mawawasak, lahat ay guguho.
Dapat itong buhay na ito, itong katawan na ito, alam nating ito'y mawawasak at mawawala. Subalit yung spiritual na kalagayan ng tao ay kailanman ay hindi mangyayari, kundi mananatili yung spiritual, yung pamumuhay na mabuti sa ilalim ng mundong ating kinalalagyan. Dapat panatilihin na buhay at ang mga bagay na spiritual ay mananatili sa pamagitan ng pag-ayos ng ating buhay bilang paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang pag-aayos ng buhay ay ang paggawa ayon sa utos ng Diyos. Hindi lamang ang pag-aayos kundi yung pag-uugali, yung magpatawad sa mga taong nakagawa ng masama sa iyo. Higit sa lahat ang magpatawad sa ating mga sarili, sa ating mga nagawang kamalian sa iba. Magmahalan, mag-aral, magdasal. Ito yung mga dapat nating ihanda sa atin, ang ating puso at ang ating isipan para sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tandaan natin mga kapatid, na ang ating physical, sabi ko kanina, ay mawawala. Ngunit ang mga bagay na spiritual ay mananatili. Kaya nga, palalimin natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ayusin ang buhay sa paggawa ng utos ng ating Panginoon. Kaya yung kagalakan ng mga tao nung nakita ang naglalakihang mga gusali na naitayo sa Jerusalem, binanggit ng ating Panginoon, ang lahat ng yan ay mawawasak. Guguho, iguguho. Ang ibig sabihin, ang templo, ang katawang ito ay mawawala. Subalit mananatili ang kabutihan ng pagkatao, yung spiritual na pamumuhay ng tao. At sa pamagitan ng sinabi ko kaninang pagmamahalan, pagdarasalan, pagpapatawad, pag-ayos ng ating buhay, pag-iisip at ang puso sa paggawa ng utos ng Diyos. Ang lahat ng iyan, kapag yan ang nanatili sa ating mga buhay, nakakatiyak tayo mga kapatid, kailanman hindi magigiba, kailanman hindi guguho ang buhay na nakasandal sa ating Panginoon. At ang pagbabalik ng ating Panginoon pagdating ay nakahanda ang buhay na ito, ang spiritual na pamumuhay na ito. Sa mga panahong ito ng paghahanda, huwag nating kalimutan ng magmahal, magbigay, magkaloob ng comfort sa bawat isa, magsuportahan sa bawat isa, at laging magkaroon ng pagtitiwala sa ipinangako ng ating Panginoong Diyos na muli siyang babalik. At pasalamatan natin ang kanyang pangako ng kanyang pagbabalik. Ang pasasalamat natin sa ating Panginoon, idalangin natin na tayong lahat ay sama-samang maghanda at ipaghanda ng matibay ang ating buhay ng pagsalubong ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Bigyan natin ng lakas, ng pag-asa ng buhay na ito na ating kinakaharap. Mga kapatid, napakaganda po ang mensahe na binitawan ng ating Panginoon para sa atin. Kailanman, kahit sinabing guguho ang gusali, kahit bato at matibay yan, guguho pa rin. Subalit ang ating buhay, kapag naging matibay sa ating paghahanda, sa ating pagmamahal, pagpapatawad, pagko-comfort ng bawat isa, anuman ang mangyayari, hindi kailanman magagapi, hindi kailanman guguho, dahil nanindigan tayo at meron tayong pagtitiwala higit sa lahat ang ating pananampalataya sa ating Panginoon.
Maraming salamat at nawa sa inyong pakikinig ng mensahe sa umagang ito, sa ating paglalakbay, sa ating paglabas, sa ating pagharap, sa ating mga gawain, nakakatiyak tayo na tayo ay laging handa sapagkat nanahan na sa ating mga puso, sa ating mga gawa, sa ating mga isip, ang pangako ng ating Panginoon. Huwag tayong mag-alala. Lagi tayong nakahanda sa pagdating at sa pakikipagbahagi natin at pagtanggap kay Jesus sa muli niyang pagdating. Ito ang salita at mensahe ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, napakabuti mo. Nagpapasalamat po kami sa buhay na ito, na dinala mo kami doon sa paghahanda, na kami ay ihanda ang buhay na ito. Darating man ang pagsubok, hindi kami magigiba. Sapagkat alam namin, Panginoon, puspos kami ng iyong pag-ibig. Puspos kami ng paggalaw ng naaayon sa iyo. Sapagkat noon pa man, Panginoon, itinanim ka na namin sa aming mga puso sa pamagitan ng pag-aaral at pakikinig ng iyong mga salita. Lahat ng pangako mo, Panginoon, sa amin ay aming pong pinanghahawakan. At gayon din kami, O Diyos, upang ang pangakong yun ay aming matanggap. Kami naman po, Panginoon, ay gumawa at kumilos ng mabuti sa paghahanda ng buhay na ito. Para sa pagdating mo, Panginoon, ay sasalubong din kami na kami ay kalugod-lugod na iyong tatanggapin sa iyong kinaroroonan at sa inyong kinalalagyan. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang bawat mga anak mong ito na nakinig ng iyong mensahe. Saan man sila paroroon, anuman ang gagawin nila sa buong maghapong ito, O Diyos, sikapin nila na hindi ka mawalay sa kanila at ikaw naman ang pangako mo, hindi mo sila pababayaan. At yan, Panginoon, ang aking panalangin. Sa tanging pangalan ni Jesus, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Amen at amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon.